الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri at pasasalamat at pagdakila ay tanging para sa Allah. At alhamdulillah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay ika-15 na natin, 15th day na ng fasting natin. Alhamdulillah. Tunay na napakabilis ng mga oras at panahon. Ngayon ay kalahati na to. Alhamdulillah. Okay? So, ang nais nating talakayan, insyaAllah ta'ala, dahil maari ito na yung this month, ay ito na yung last na lecture ko sa harapan ninyo. Okay? At insyaAllah merong papalit biidnillah. So, yaman din lang, maaring tawag dito. Bago pumasok yung itong topic na ito, yung Ashr al-Awakhir, ay natalakay na natin insyaAllah ta'ala. Nang sa gayon, meron na tayong idea, ano ba yung dapat natin gawin, ano ba yung kainaman nito, okay, yung Ashr al-Awakhir. Tamam? So, yung Ashr al-Awakhir, sinasabing sa Arabic, ito yung tinatawag na last 10 days, huling 10 araw. Hindi ito yung simbang gabi ha. 10 ilang days ba yun? Parang 10 din ata. Okay? So sa Islam, 'di ba? At mayroong mga ulama natin nagsasabi na ito yung pinakamainam na mga araw na dapat samantalahin ng isang mananampalataya. Okay? Maliban pa doon sa Ashrul Awail. Meron kasing tinatawag na Ashrul Awail, ibig sabihin first 10 days sa buwan ng anong buwan 'yon? Buwan ng Hajj, 'di ba? Which is ini-encourage din ng bawat isa sa atin na tayo ay mag-fasting. Okay, pero yun ay ilang days lang, 9 days lang. Okay, kasi yung ika-10th day ay araw na ng Hajj na. Ibig sabihin yung Eid al-Adha. Okay? Yun yung ginagawa. Tamam? Pero yung mga paalala, pero yung sa 9th day na yun, ang magpa-fasting lang doon yung hindi mga nag-Hajj. At yung mga nag-Hajj ay hindi sila magpa-fasting. Tamam? Okay. So yan. So ang Ashr al-Awakhir, subhanallah, ito yung araw na pinakamahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. Ito yung dapat nating pahalagahan, bigyan ng pansin. Ganun din siyempre ang Rasul sallallahu alaihi wasallam at yung mga sahaba niya ay naulat na sila ay nagpupursige sila yung itong 10 araw na ito na huli sa buwan ng Ramadan ay doon nila ginagawa yung bagay na hindi nila ginagawa sa mga naunang araw sa buwan ng Ramadan. Ibig sabihin yung first day hanggang sa ika-20 day halimbawa o 19th day, hindi nila ginagawa yung mga bagay na ginagawa nila sa Ashr al-Awakhir, okay, sa last 10 days. Naulat ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil Ashr al-Awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Sabi niya, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, nag-ijtihad siya. Ibig sabihin, nandoon yung pagpupursige niya, yung pagsusumikap niya sa pagsasagawa ng ibadah sa last 10 days, ma la yajtahidu fi ghairihi. Ibig sabihin, hindi niya yung ginagawa niya sa last 10 days niya yun, hindi niya ginagawa doon sa mga naunang mga araw sa buwan ng Ramadan. Okay, ganun ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. At dito maunawaan natin at maintindihan natin kung gaano binigyan ng pahalaga ng Rasul sallallahu alaihi wasallam yung last 10 days nito. Okay? So, mas pinapaigting ng Rasul sallallahu alaihi wasallam yung kanyang paggawa ng ibada. Kung halimbawa, sa mga naunang mga araw, before pang last 10 days, mayroong siyang halimbawa mga hindi ginagawang ibada, halimbawa sa pagbabasa ng Quran, sa pagtatahajjud, sa pagdidikir sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa iba pang mga nawafil, mga voluntary na gawain, pagsamba sa Allah, hindi niya ginagawa. Pero pagdating ng Ashr al-Awakhir, mas pinapaigting ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalong-lalo na yung tinatawag na Qiyamul Layl. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay talagang kunti lang yung kanyang tulog. Kunti lang yung kanyang tulog. At kung narinig niyo o nabasa niyo yung hadith ni Aisha radhiyallahu anha, yung kwarto ng Rasul sallallahu alaihi wasallam siya at napakaliit lang. Alam niyo ba na si Aisha radhiyallahu anha, sa tuwing magsusujud ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kanyang kinitiklop yung kanyang paa dahil sa sikip ng kanilang bahay. Maliit lang yung space ng kanilang bahay. Kung siguro nakapunta na kayo sa museum sa Medina, yung nilalarawan doon yung kung gaano lang yung box ng napakaliit ng bahay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at ni Aisha radhiyallahu anha. Di ba? Pero hanggang magkagayon pa man ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, nandoon yung pagpupursige niya. Di ba? Siguro, maaari kung tayo yun, sabi mo, napakasigip ng lugar ko, bakit ako magsala pa? Hindi ka magpapakahirap.
Lalo sa panahon natin ngayon, di ba? Napakainit. Di ba? Mainit. Kung meron na nga tayong aircon minsan, nagrereklamo pa tayo. Pero sa panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, di ba? Panahon nila napakainit. Di ba? Walang aircon. Yung kanilang atip, 'di ba? Yung nilagay lang siguro ng mga dahon ng nakal, ibig sabihin yung ng tamar, 'di ba? Yung dates. So, ganun, 'di ba? Pero ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, dahil sa kanyang pagpupursige ay kanyang inilalaan yung kanyang oras sa pagtatahajjud sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? At kabilang sa mga layunin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam kung bakit ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay pinagsusumikapan niya na maisagawa, hindi babakante yung kanyang oras sa huling 10 araw dahil nais niyang maging yung kanyang ending ng kanyang buhay ay nasa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, which is, as a Muslim, ito yung bagay na dapat nating hinihiling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung bagay na dapat dinadalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung bagay na dapat hindi mawala sa ating mga dua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung maabutan tayo na tayo ay nag-iibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung pinimithi natin sa Allah. Bakit? Dahil nakakahiya, abutan tayo ng kamatayan, halimbawa, na tayo ay hindi sumasamba sa Allah. O maaring gumagawa tayo ng maksiya sa Allah, mga kasamaan, di ba? Gumagawa tayo ng mga paglabag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakahiyang abutan ka ng kamatayan na gumagawa ka ng kasalanan sa Allah. 'Di ba? Ano yung magiging kwento? Ano yung maririnig ng mga tao sa iyo na si fulan ganito namatay sa ganitong gawain? 'Di ba nakakahiya 'yon? Yung mga anak mo, subhanallah, mahihiya sila kung ano yung ending na nangyari sa tatay nila. 'Di ba? Yung asawa mo halimbawa. 'Di ba? Nakakahiya na tayo ay abutan, ay yung magiging kwento sa atin yung mga susunod pang henerasyon na si ganito si fulan, ganito pala yung kanyang ginagawa. Maari lalabas yung mga ginagawa mong kasalanan. Pero as a Muslim, hindi natin yung dapat banggitin. Pero yun yung kinakatakot natin na yung magiging legacy natin, pamana natin, magiging tawag dito yung pangalan natin sa mga tao hindi maganda. Kaya nga, bilang isang mananampalataya, lagi nating dinudua sa Allah is kung yung pinakamagandang khatima, pinakamagandang pagwawakas ng buhay natin. Hindi yung ibra, hindi dito yung basihan na kung namatay ka, yung pinakabasihan dito is yung ending ng buhay mo. Innamal a'malu bil khawatim. Tunay na sabi niya, ang pinakamainam sabi niya, na yung pinakabasihan sabi niya dito is yung kung ano yung ginagawa mo sa pinakahuli. Yung pinakahuli. Ibig sabihin nun, kahit halimbawa, before ka namatay, nakagawa ka ng kasalanan sa Allah, nandoon yung pagmamalabis mo halimbawa sa sarili mo, nandoon yung kapabayaan mo sa sarili mo halimbawa, pero in the last na year o kaya huling mga araw mo bago ka namatay, nagbalik loob ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, yun yung pinaka the best. Di ba? Yun yung pinaka the best. Pero hindi natin pwedeng hingiin yung kamatayan. Hindi natin pwedeng hilingin sa Allah yung kamatayan. Ang hilingin natin sa Allah, yung abutan tayo ng kamatayan na tayo ay nag-iibada sa Allah. Di ba? Makita natin, subhanallah, yung iba inaabutan, napakagandang kamatayan yung abutan ka na namatay ka sa salah. Yung iba narinig natin, subhanallah, napakaganda ng khatimah nila sa sujud sila. Yung iba sa kanila nakukutba, subhanallah. Yung iba sa kanila nagbabasa ng Quran. Di ba? Ito yung napakagandang khatimah, napakagandang ending na mangyari dapat sa buhay natin. Di ba? Yun yung dapat hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, na tayo ay abutan niya ng kamatayan, na tayo ay nasa paggawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Makikita nyo minsan yung mga namatay, yung mukha nila, talagang makita mo yung aliwalas ng mukha nila. Bakit? Kasi nandoon yung tuma'nina sa kanila, yung kapanatagan sa puso nila, na wala silang pangangambahan pagdating sa kabilang buhay. Hindi sila matatakot na tatanungin sila ng Allah sa ganitong bagay, kumusta yung sala mo, kumusta yung pakikitungo mo sa asawa mo, kumusta yung pakikitungo mo sa pamilya mo, kumusta yung pakikitungo mo sa mga magulang mo, sa mga kriba mo, sa mga kapitbahay mo. Hindi sila natatakot. Bakit? Kasi nagawa nila kung ano yung dapat gawin. Di ba? So bilang isang mananampalataya, dapat nandoon. Kaya nga yung mga ulama, yung mga scholar natin, mga salafus salih, nakikita mo sa kanila doon yung kapanatagan na kahit abutan sila anytime ng kanilang kamatayan, handa sila. Kaya tayo bilang isang mananampalataya, dapat maging handa tayo sa bawat araw, bawat minuto. Bakit? Hindi natin alam kung kailan darating sa ating kamatayan. Al-mautu bagta. Ang kamatayan ay darating ng
biglaan. Hindi mo pwedeng sabihin na bata pa ako, okay lang. Okay lang, hindi pa naman ako 60 kasi sinabi ng Propeta Muhammad ang magiging edad ng kanyang mabay na 60 wa 70. Sa pagitan ng 60 at 70 lang, at kung dumagdag pa yun ay bonus na yun sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin pwedeng sabihin yun. Okay? Kung kaya't ang pinakakudwa natin, ang huwaran natin, tularan natin sa bagay na ganito, lalo na sa Ashura Awakhir, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung gusto natin mas madagdagan yung ma'lumat natin, mas madagdagan yung knowledge natin about sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, basahin natin yung sirah. Kung kaya naman, pakinggan natin yung talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In that way kasi, sa parang iyon, mas madadagdagan yung iman mo. Diba? Kasi marirealize mo, subhanallah, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam kung gaano niya pinapahalagahan. Ang mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, diba? Ang Rasul sa Ashura Awakhir, hindi siya lumalapit sa kanyang mga asawa, hinihigpitan niya yung kanyang kwan at ginigising niya yung gabi niya. Ibig sabihin nun, yung kanyang gabi, inilalaan niya para lang sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ginigising niya yung kanyang mga pamilya para lamang mag-ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam? So ilan sa mga maaring isagawa ng isang mananampalataya during last 10 days, una-una doon syempre yung pagsasagawa ng mga inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung 5 times a day, daily na prayer. Kailangan bilang isang mananampalataya, nandoon dapat sa atin lagi yung muhafadha, yung pangangalaga natin sa 5 times a day na sala natin. Isagawa natin sa on time, masagawa natin sa masjid, lalo na sa mga kalalakihan, kung wala naman tayong valid reason. So mas mainam na ito ay pangalagaan natin, yung 5 times a day na ito. Okay? Dahil ito yung inobliga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, na maaari nating gawing abala yung sarili natin sa pagbabasa ng Quran. Okay? Kung marunong tayo magbasa ng Quran, magbasa tayo ng Quran. Kung hindi naman, pwede natin basahin yung translation ng Quran. O hindi naman, kaya ay makinig tayo ng mga recorded sa YouTube, di ba? Maraming mga recorded na mga reading, nagbabasa ng Quran. Pili tayo kung sino yung gusto nating reciter, at yun yung mas mainam bilang isang mananampalataya. Okay? Dahil alam natin na napakalaking gantimpala na ibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat harf, sa bawat letra, sa bawat word na ating binabasa sa maluwalhating Quran. Di ba? Lalo pat, alam nyo, kapag naintindihan nyo yung Quran, napakagandang basahin. Pag nadadaanan mo doon yung mga talata ng Allah na mga napakagandang balita para sa mga mananampalataya. Mga halimbawa nun? Halimbawa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino man sabi niya ang gumawa ng kabutihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Sino masabi niyang gumawa ng kabutihan mula sa mga kalalakihan at mga kababaihan, at sila ay mga believer sa Allah subhanahu wa ta'ala, mawahidun sila, naniniwala sila sa kaisahan ng Allah, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Subhanallah. Bibigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala napakatiwasay na pamumuhay.